Si Fernando Fale ay sinilang noong April 7, 1963 sa Buenos Aires, Argentina. Nag-aral siya ng Business Administration at kalaunan ay nagtrabaho sa malalaking kumpanya sa loob at labas ng bansa. Sa buong buhay niya nakilala siya bilang isang taong may maayos na kalagayang pinansyal. Kilala siya at may active social life. Isa siyang matagumpay na manager na isang kilalang kumpanya ng cosmetics, kaya naman madalas ay nakikisalamuha siya sa mga kilalang tao at sa mga nasa mundo ng entertainment. Ngunit noong 2015 siya ay napalitan sa kanyang posisyon. Hindi tiyak ang tunay na dahilan sa pagkakatanggal sa kanya, pero ayon sa kanyang mga kasamahan, siya raw ay masyadong mayabang at mapagmataas. Si Claudia Beatriz Schiffer naman ay mula rin sa Argentina at nagtatrabaho sa isang kilalang winery. May mataas siyang posisyon sa kumpanya at maayos ang takbo ng kanyang career. Sa kabila ng kanyang matagumpay na trabaho, 3 anak na sobra niyang minamahal at sa tingin ng lahat ay isang perpektong pamilya, siya ay ikinasal sa isang lalaking hindi na niya mahal at kinatatakutan pa. Nagpakasal sina Claudia at Fernando noong taong 2000 at nagkaroon ng 3 anak. Sa paglipas ng panahon, si Fernando ay naging sobrang seloso at controlling. Madalas siyang bigla na lang sumusulpot sa lugar ng trabaho ni Claudia. Tinitingnan ang kanyang cellphone, Facebook at mga email at hindi niya tinatantanan ng asawa. Siya rin ay napakamarahas at minsan ay binubugbog pa si Claudia. Dahil dito nagsampa si Claudia ng reklamo ukol sa gender-based violence sa tanggapan ng piskal sa kanilang lungsod. Yun ay dahil hindi na niya kayang tiisin ang sitwasyon. Gusto na niya makipag-divorce pero tinakot siya ni Fernando at sinabing marami siyang koneksyon sa judiciary at kukunin niya ang mga anak mula sa kanya. Noong 2014, kumonsulta si Claudia sa isang abogado na eksperto sa domestic violence para humingi ng payo. Kalaunan ay sinabi ng abogadong si Julio Cesar Turada na nakipag-ugnayan sa kanya si Claudia noong September at October 2014. Ikinuwento niya sa abogado na napakasama ng kanyang relasyon sa kanyang mister. Madalas silang mag-away at gusto na niyang tapusin ang relasyon pero ayaw pumayag ni Fernando. Sobra na rin umano ang kanyang takot dahil napakamarahas nito. Ayon sa abogado, maraming beses na siyang sinaktan ng kanyang mister at madalas mangyari ang mga pananakit. Ilang beses na rin na i-report ni Claudia ang ginagawa sa kanya ni Fernando. Gusto ni Claudia ng mas mabuting buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Kaya noong 2015, sinimulan niya ang proseso ng divorce at ang paghahati-hati ng mga ari-arian, pero hindi ikinatuwa ni Fernando ang desisyong yon. Noong panahong yon, si Claudia ay 44 years old, si Fernando naman ay 59 at ang mga anak nila ay may edad na 14, 12 at 8. Noong August 3, 2015, nagsampa si Claudia ng reklamo dahil sa karahasan. Na-record pa nga niya ang pagtatalo nilang mag-asawa. Sinasabing si Fernando ay may restraining order na. Noong panahong yon, sila ay hiwalay na at hindi na magkasamang naninirahan sa isang bahay. Noong umaga ng August 21 ang parehong taon ng 2015, dumating si Claudia sa isang bahay na ginagamit ng mga kabataan tuwing weekends sa Martindale Gated Community sa Pilar, isang napaka-exclusive community. Dumating siya kasama ang kanyang abogado para kunin ang ilan sa kanyang mga gamit at mga dokumento ng kanyang 3 anak. Nasa bahay na si Fernando kasama ang kanyang ina at ang kanyang abogado. Nanatili sa labas ang mga abogado at nag-uusap habang si Fernando, ang kanyang ina at si Claudia ay nasa kusina. Nang bigla na lamang silang nagsimulang magtalo. Pagkatapos nito, pumunta si Claudia sa dressing room ng isa sa mga kwarto para iligpit ang kanyang mga gamit at ang 2 maleta na kanyang dala. Pero sumunod si Fernando sa kanya. Isinara ang pinto at sinimulang bugbugin si Claudia. Pagkatapos nito, marahas niya itong inatake gamit ang 2 kutsilyong kinuha niya mula sa kusina. Desperadong sumigaw si Claudia para humingi ng tulong. Nang marinig ang mga sigaw, sinubukan ng ina ni Fernando na buksan ang pinto ng kwarto. Gayon din ang abogado ni Claudia pero hindi sila nakapasok. Dahil sa pag-aalala sa nangyayari, nagdesisyon sila na basagin ang bintana para subukang tulungan si Claudia, ngunit huli na ang lahat. Tinawagan ng mga abogado ang mga pulis na dumating naman kaagad makalipas ang ilang sandali. Matapos ang pag-atake, binuksan ni Fernando ang pinto, pumunta sa kanyang kwarto at umupo sa kama hanggang sa dumating ang mga pulis.
Matapos siyang arestuhin, nagsimula siyang magbigay ng mga interview sa media at hindi niya inako ang pananagutan sa nangyari. Sa halip ay isinisi niya sa iba. Sa isang interview, sinabi niya na ang mga pulis daw ang pumatay kay Claudia. Pagkatapos nito, sinisi naman niya ang psychiatrist ni Claudia at iginiit na dahil sa isang antidepressant na gamot na inireseta ng psychiatrist, kaya nauwi ito sa pagkamatay ni Claudia. Ang pinaka nakakagulat at masasabi ring nakakagalit ay ang pahayag ng ina ni Fernando nang subukan niyang bigyang katwiran ng pagpatay. Ayon sa kanya, ininsulto raw ni Claudia ang kanyang anak habang nasa kusina sila at ang ginawa lamang ng kanyang anak ay ipagtanggol ang sarili nito. Isang statement na hindi ka panipaniwala. Ayon sa autopsy report, si Claudia ay may 74 na sugat kung saan 66 dito ay mga saksak na ginawa gamit ang 2 kutsilyo. Ang pinakamalalim na sugat na naging sanhi ng kanyang kamatayan ay isang malalim na hiwa sa leeg. Halos nilaslas niya ang lalamunan ni Claudia. Napag-alaman ng doktor ng pag-atake ay ginawa mula sa likuran. Sinubukan pa ni Claudia na ipagtanggol ang kanyang sarili dahil may mga hiwa siya sa kanyang mga kamay at braso. Habang inaatake, hinawakan ni Claudia ang kutsilyo para pigilan si Fernando sa patuloy na pananaksak. Ang sugat sa kanyang kamay ay napakalalim hanggang sa maputol ang mga litid. Ayon pa rin sa autopsy report, 95% ng mga sugat ay ginawa habang siya'y buhay pa. Ang natitira ay ginawa matapos siyang mamatay. Ibig sabihin ay pinagpatuloy pa rin ang pag-atake kahit patay na siya. Noong September 11, 2015, si Fernando ay inilagay sa preventive detention at dinala sa Melchor Romero Prison. Ayon kay Judge Nicolas Sibalos, may panganib na siya'y tumakas dahil sa kanyang kakayahang pinansyal. Ilang abogado ang una niyang kinuha, ngunit isa-isa ring nagbitiw, hanggang sa tuloy niyang kinuha ang abogadong si Adrian Tenca na siya nagdepensa sa kanya sa paglilitis. Iginiit ng kanyang abogado na si Fernando ay hindi raw naaalala kung paano nangyari ang insidente. Sa loob ng 2 buwan, si Fernando ay sumailalim sa psychiatric treatment kung saan ay niresetahan siya ng mga gamot tulad ng antidepressants, muscle relaxants, clonazepam at iba pa. Nagsimula ang paglilitis ng huling bahagi ng May 2017 sa mga korte ng San Isidro sa kasong double aggravated homicide dahil sa relasyon at gender violence. Ipinahayag ng piskal na si Carolina Carbolito na nagdesisyon si Fernando na patayin ang kanyang asawa nang walang kahit kaunting awa at sa pinakamalupit na paraan nang walang pakialam sa mga magiging kahihinatnan. Ayon pa sa kanya, si Claudia ay nagdusa ng physical, psychological, verbal at economic violence sa loob ng maraming taon. Iginiit ng piskal na si Fernando ay isang makasariling tao na inintindi lamang ang kanyang reputasyon, imahe, pera at ang kanyang sarili. Sinubukan ng depensa na patunayan ang kabaligtaran, ngunit sila nabigo at naglahad ng ilang alternatibong paliwanag. Una, iginiit nila na hindi raw responsable si Fernando sa krimen dahil noong mangyari ito ay hindi niya nauunawaan ang kriminalidad ng kanyang mga ginawa. Dagdag pa nila, kumilos umano siya sa ilalim ng matinding bugso ng damdamin. Sa huling argumentong ito, sinubukan nilang pababain ng hatol dahil nahaharap siya sa habang buhay na pagkakakulong. Kaya kung nagawa nilang pababain ng sakdal, ang posibleng parusa ay mula sana sa 10 hanggang 25 years lamang. Iginiit ng abogado ni Fernando na hindi responsable ang kanyang kliyente sa krimen at hindi raw nito nauunawaan ang kanyang ginawa dahil sa mga gamot na kanyang iniinom. Nang makita nilang hindi umuubra ang ganitong depensa, iginiit naman niya na nidiskubre umano ni Fernando na may relasyon sa ibang lalaki ang kanyang asawa sa isang katrabaho at yun daw naging mitsa ng pangyayari. Si Carlos Cornel na abogado ni Claudia ay isa sa mga pangunahing saksi sa krimen. Sa kanyang salaysay, tiniyak niya na kalmado si Fernando habang pinapatay niya si Claudia at ipinagpatuloy pa niya pag-atake kahit napagtanto niyang siya at ang kanyang ina ay nanonood na sa kanyang ginagawa. Ayon sa testimonya ng abogado, lumabas siya ng bahay sandali para kausapin ang abogado ni Fernando. Sinabi niya na hindi umabot ng 30 seconds ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang mga sigaw. Inakala nilang galing ito sa ibang bahay pero kalaunan ay napagtanto nilang yun pala ang boses ng ina ni Fernando na nagsasabing wala kang mapapala sa ginagawa mong ito.
Nang basagin nila ang salamin ng bintana ng dressing room kung saan sila nakakulong, doon nila nakita na pinapatay na ni Fernando si Claudia. Sinabi niya na nakita niya ang mukha ni Fernando na sobrang galit at gigil na para bang ginawa lamang niya ang dapat at tamang gawin. Ayon sa mga psychiatric report, hindi nagdusa si Fernando ng anumang kakulangan sa mental capacity na makakahadlang sa pag-unawa niya sa kanyang mga ginawa. Ipinakita rin sa toxicology report na si Fernando ay hindi gumamit ng droga o uminom ng alak sa araw ng insidente. Ang psychologist na mag-asawa ay nagsabing nagkaroon sila ng ilang session kasama si Claudia at Fernando noong unang bahagi ng 2015. Malinaw kay Claudia na ayaw na niyang ipagpatuloy ang relasyon at nang iminungkahi niya ang paghihiwalay, naging marahas si Fernando at nagsimulang magtaas ng boses sa gitna ng session. Hindi niya tinanggap ang pagtatapos ng kasal o ang pag-alis sa bahay. Nagpresenta rin ang piskalya ng mga pag-uusap at audio recordings ni Claudia at Fernando bilang ebidensya ng karahasan na dinanas ni Claudia. Nang magdesisyon si Claudia na makipaghiwalay, sinimulan din niyang i-record ang mga tawag at pagtatalo nila. Bago pa man malaman ang kanyang hatol, binasa ni Fernando ang isang liham na inialay niya sa kanyang mga anak. Sa liham ay nakasulat kung gaano siya nagsisisi sa kanyang ginawa at ang paghingi ng tawad sa kanyang mga anak. Mga salitang gusto niyang ipaabot sa kanyang mga anak na siya nagbibigay umano sa kanya ng dahilan para siya ay mabuhay pa. Pero syempre, hindi niya kaya maipaliwanag o maipagtanggol ang nangyari at kung paano nauwi sa ganoong sitwasyon. Noong June 6, 2017, si Fernando ay napatunay nagkasala sa kasong double homicide na pinalala ng pagiging mag-asawa at ng pagiging isang femicide. Ipinataw sa kanya ni Judge Esteban Andres ang pinakamataas na parusa at yun ay habang buhay na pagkakakulong. Makakagawa siya ng kahilingan para sa parole matapos siyang magtagal ng 35 years sa loob ng kulungan. Tinanggal din sa kanya ang otoridad bilang magulang sa kanyang 3 anak at ang kapatid ni Claudia ang kumuha ng responsibilidad sa mga bata. Ang kasong ito ay umanig sa buong bansa at isa sa mga pinakanakakilabot na kaso sa Argentina. Ginawa lamang ni Claudia ang lahat ng kanyang makakaya laban sa isang lalaking inabuso siya at nagbabanta pang kunin ang kanyang mga anak kaya iniwan niya ito. Matapos ang matinding pakikipaglaban, lakas loob niya at napilitan siyang paalisin sa kanilang tahanan si Fernando. Sinimulan ang proseso ng divorce at paghahati ng mga ari-arian. Ngunit hindi matanggap ni Fernando na determinado siyang iwan ni Claudia. Kaya pinatay niya ang asawa. Ganun lang kasimple. Hindi man lang inisip ni Fernando ang pinsalang idinulot niya sa kanyang mga anak na mawawala ng mga magulang o sa kanyang pamilya. Inisip niya lamang ang kanyang sarili. Hindi niya tinanggap na gusto siyang iwanan. Hindi niya matanggap ang paghahati ng mga ari-arian, ang pera, at doon siya mas lalong hindi papayag. Hindi niya papayagang maging ulila ang kanyang mga anak, pero ang kanyang ginawa ay masigit pa sa pagiging ulila ang kanyang mga naiwang anak. Nawalan sila pareho ng mga magulang na dapat sana ay magmamahal at proprotekta sa kanila. Yun ay dahil sa pagiging makasarili ng kanilang ama. Ito ang pangyayari na habang buhay na nilang dadalhin at hindi makakalimutan. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!